Magandang araw po muli mga kapistolero. Una, binabati ko po kayong lahat. Happy New Year sa inyo pong lahat. Siguro itong tatalakayin natin ito, no? Baka ito na yung last vlog ko or last content ko para sa taong ito. At gaya ng pinangako ko noon, ang content natin ngayon is paano kung yung firearm owner ay na-disable o kaya namayapa. Yan ang ating tatalakayin. Kasi yan din ang madalas na tinatanong sa akin. Pero, isa mo ng intro. Okay, sige, balik na tayo rito sa ating topic, Yun ang frequent question eh. Sir, paano pag na-disable yung firearm owner o namayapa o namatay? So, anong dapat gawin sa firearm na naiwan niya? So, ayon sa Republic Act 10591, Section 26 of Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mandates that upon the death or legal disability of a firearm licensee, their next of kin, relative, or legal representative must deliver the firearm and ammunition to the PNP Firearm and Explosive Office within 6 months. Ayon sa Section 26 ng Republic Act 10591, duty po daw ito ng relative, next of kin, o kaya ang kaniyang legal representative na isuko yung firearm sa nearest police station o kaya sa PNP FEO within 6 months. So may 6 na buwan pa, no, para asikasuhin po ninyo yung mga firearms na naiwan po. Probably may magtatanong, Sir, paano kung di naasikaso yung mga firearm na naiwan within 6 months or lumagpas na 6 months pero hindi naasikaso? Ayon din po sa batas, the failure to deliver the firearm or ammunition to the appropriate office within 6 months after the death or legal disability of the licensee shall render the possessor liable for illegal possession of firearm. At ayon na naman po sa Section 26 ng RA 10591, liable po ang napag-iwanan po ng mga firearms. Pwede po kayong ma-charge ng illegal possession of firearms kapag hindi po ninyo naasikaso within 6 months. And siguro yung susunod na tanong, Sir, paano kung yung napag-iwanan ay walang LTAP o hindi siya firearm owner? So, anong gagawin niya? Ang dapat pong gawin nung napag-iwanan kung hindi naman siya firearm owner o wala siyang LTAP ay pwede siyang kumuha ng provisional LTAP para mai-transfer niya o maibenta po niya yung mga napag-iwanang firearm. Pag may provisional LTAP na kayo, pwede na kayong mag-apply para sa transfer ng mga firearms. Ang mga required documents para sa pag-transfer ng firearm ay ang deed of sale or affidavit of transfer donation from the state to the heir, proof of valid LTAP, at iba pang mga requirements. At ang next na tanong, Sir, paano yung mga firearm na nai-deposit namin sa PNP? Yung mga firearm na naiwan, So, ano mangyayari sa firearm? Yung mga firearm na nakadeposit sa PNP, yung mga isinuko po ninyo or dineposit ninyo for safekeeping, mananatili po itong naka-safekeeping sa PNP FEO. Hanggang sa mai-dispose po ninyo o kung anong legal na procedure ang dapat nyong gawin. Siguro mas maganda kung magpa-assist po kayo sa abogado or legal counsels para mabigyan po kayo ng legal advice. Sana nakatulong po itong maikling video na to, At nagpapasalamat po akong muli sa mga sumusuporta po sa aking channel. Sa mga nakapag-subscribe na po sa channel ko at malapit na po tayo mag 10,000. Sana before the year ends maka 10,000 po tayo. Salamat po sa mga sumuporta sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please lang po, naglumalambing lang po ulit ako
na sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. At may Facebook page din po ako. Sana po i-like po ninyo yung Facebook page ko at mag-follow po. Muli ito pong inyong kakwentuhan, Pistolerong Pinoy lamang po, na lagi pong nagsasabi, be a responsible gun owner and to God be the glory. Happy New Year!